Even off-cam, nahihiya rin talaga ako lumapit sa kanya dati. Kami lang halos dalawa araw-araw yung magkasama. Yung mga memories that you remember about each other 10 years ago and then yung difference now. Kasi that was a decade. So may mga fun memories ba kayo before about each other and then how different you are now after 10 years? I think it's a different time rin din po now, and the roles that we had din po before weren't as intimate as the ones that we have din po now. Kasi noon po pag magkakasama kami, be it kunwari sa rehearsal or sa recording, mga ganyan, medyo mas marami po mga tao, and usually grupo po kami all the time. Kasi po yung sa show din po namin, it was a bigger ensemble. So ito po yung time na talagang mas nakilala po namin yung isa't isa dahil po kami lang halos dalawa araw-araw yung magkasama for Video City and for promoting Video City, and now working together also with Black Rider, even with other people. Pero mas group po yung before eh. So I think it's another step po into a relationship din po. Okay, so iba talaga yung kumbaga yung dynamics kasi before group and now it's a love team, tama? Yeah, kasi nga parang dati parang yung mga scenes nga namin ni Yasi parang hindi naman kami yung kaming dalawa lang, parang laging marami, and even off cam nahihiya rin talaga ako lumapit sa kanya dati. Hindi ko alam kung paano ko siya i-approach, kung paano ako makipag-usap sa kanya. So parang ngayon, after 10 years, nagkausap kami, mas nakilala namin yung isa't isa. And I guess dun nanggagaling din yung tiwala namin sa isa't isa dahil nga, and yung respect namin sa isa't isa dahil nga siguro halos parehas kami ng pinagdaanan eh. Talagang hindi naman kami agad, alam mo yun, nandun agad sa taas, or talagang pinaghirapan namin small steps every single day. And siguro doon nanggagaling nga yung respeto namin sa isa't isa, yung trust and the connection. Kaya ibang-iba po talaga ngayon. Kailangan ako mag-follow up dito. Ru, nahirapan kang i-approach si Yasi before? Nahihiya ka? How did you break the ice? Bakit? Crush mo pa siya? Or... Kasi syempre dati parang nung bago pa lang ako sa industriya, parang lahat ng makita ko kasi na artistang babae, crush ko agad. And then syempre dahil nga bago ako and first time kong makapunta sa ganitong klaseng mundo, sabi ko, grabe pala sa mundo ng showbiz, ang dami magaganda. Ganun agad yung nasa utak ko, and parang hindi ako sanay sa ganong klaseng mundo. So lahat talaga na makita ko, and nung nakita ko si Yasi, parang she's very like yung parang she's confident na not in a mayabang way, but alam niya kung paano niya dalhin yung sarili niya. Alam niya na parang basta alam niya kung paano siya gagalaw. And parang ako, pagka ganun ka sa akin, mahihiya talaga ako dahil nga alam kong ako parang mas nauna sa akin to, mas nauna siya sa akin sa show business, baka hindi ako pansinin, nauunahan ako ng ganun. Pero never akong, alam ko nga parang si Yasi pa yata yung unang nagpakilala sa akin eh. Parang siya pa yung, hi, I'm Yasi. Parang dun pa lang nagulat na ako na parang siya yung unang nagpakilala dahil nga usually, pag bago ka, ikaw dapat yung unang lalapit. Pero siya hindi niya inisip yun. Kumbaga, papakilala siya dahil hindi niya ako kilala. Ganun. Grabe yung isang Yasi, no, Ruru? Grabe naman. Yasi na yan eh. Nagkakaba na lang. Very, very friendly lang po. Tapos kung meron po kilala na nasa kwarto, syempre, hello, ganyan. Ganyan po talaga. Lagi po ako nagpapakilala at nag-hi sa mga tao. Kasi medyo mas awkward nga po kapag hindi ko kakilala eh. So, and dati rin when I was younger, minsan, pag nahihiya ako, naisip ko na rin lang ngayon, parang,
Sige, nahihiya ako, pero di rin ako makaka-build ng connection sa mga tao. So, I'll just take the first step na lang din usually. Yeah. Tsaka Okay. na-realize ko rin parang mas nakakahiya na hindi ka bumati, di ba? Kasi nga syempre parang, sino ba ako? Parang hindi siya batiin, di ba? Parang may ganun. Correct. Yasi, ikaw ano yung first impression mo kay Ruru noon? Sinabi ko nga rin po sa kanya nung nag-meet kami ulit for our first lunch para sa Video City. Sabi ko, grabe, ang laki mo na, ang tangkad mo na, ang laki na ng katawan mo. Kasi dati po, when we were younger, super payatot pa po rin ako. Tapos siya rin, sobrang payatot niya po talaga. Super payat. Kaya sabi ko, hala, nagmamature na rin talaga tayo. Kasi minsan po, di ko na rin namamalayan yung time o yung years. Napapansin ko na lang po kapag yung mga younger kids, parang lagi na akong inaate. Dati po ako yung lagi nag-aate. Ito nga po nung last na FIBA namin, si Ate Maha, ako po, and then si Andrea. And then si Andrea Villantes, si Blythe, sabi niya, ate, ganyan. Eh, si Blythe po, kilala ko po nung baby pa ako. And I remember telling Ate Maha, nung unang-una pa po kami nagkasama, dahil syempre, sa mga idol ko yan. Kaya ko, Ate Maha, ganito ganyan. Sabi niya, huwag mo na ako ate. Kasi feeling ko tumatanda. Sabi ko, hindi totoo yan. Tapos, pinag-usapan namin. Sabi niya, ang tanda ko na kay Yasi, ganito, ganyan. Masakit na yung ganito, masakit yung ganyan. Di ko naiintindihan noon kasi sabi ko, imposible. Isa kang parang superwoman sa paningin ko. Tapos, you're always gonna be my idol. Di kita kayang hindi ate. Tapos ngayon yung mga bata, sila na lahat ang nag-aate sa akin. Tapos sabi ni Ate Maha ng FIBA, ngayon, alam mo na yung feeling. Sabi ko, hala, hindi ko na namamalayan po yung panahon. Pero it doesn't really matter, di ba? As long as we're all having fun. And it's just funny lang din to realize that sometimes. Correct. Oo, no. Masarap balikan. Galing mo talaga, Ate Yasi. Thank you po, Kuya Ru. Thank you po.